bansa ng Amerika nanganganib ngayon mga sangkay at nakaraan na pag-uusapan nga po natin ang posibleng shutdown sa kanilang gobyerno. At ngayon mga sangkay may bagong balita, malawakang mga trabaho doon sa Amerika ay lalo po ngayong nanganganib. Ano na nga ba ang nangyayari sa bansang kinikilala noon na pinakamalakas at pinakamayaman? Eto guys, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe mo muna yung ating channel dito sa YouTube. Kung dito ka nanonood mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click to subscribe down below. Click the bell and click all. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So medyo seryoso po ang ating pag-uusapan ngayon mga sangkay. Ito po ay patungkol sa Amerika, no, na humaharap po sa isang malaking dilubyo ngayon na hindi ko po maintindihan bakit na po ito nangyayari sa kanilang bansa. Alam naman po natin na marami sa mga Pilipino ang nais makapunta sa lugar na ito, nais makapagtrabaho sa lugar na ito, nais makapamuhay sa bansang United States of America. Pero, mga sangkay, ang dating o ang mayamang bansa na ito, ngayon, mga sangkay, ay humaharap sa isang matinding pagsubok. Ito po yung balita. Libo-libo umanong US workers, ayon po dito sa report, posibleng maapektuhan ng government shutdown. Short-term budget bill, inihain na mga sangkay. Kaya po natin ibinabalita ito dahil napakarami pong Pilipino doon at ito po ay pandaigdigang balita. So, maiintindihan po natin ngayon kung ano na po ang nagaganap sa ating planeta, climate change, digmaan at marami pa pong iba na pinapatunayan lamang mga sanggay na totoo po ang sinasabi ng Biblia. No, sa mga araw na ito, darating po ang mga araw na masalimuot, nakakatakot mga sangkay, at hindi na po talagang secure ang ating panahon ngayon. Okay? Ito, tingnan po natin. This bipartisan CR is a temporary solution, a bridge towards cooperation and away from extremism. And it will allow us to keep working to fully fund the federal government and spare American families the pain of a shutdown. Grabe, no? Shutdown. Talagang pinag-uusapan pa itong shutdown ng gobyerno ng Amerika. May narinig na ba tayo na nagkaroon ng shutdown ng government ng Pilipinas, mga sangkay? Kasi parang sinasabi na noon mga sangkay, nangyari na rin ito sa US, but parang nakakapanibago na ang Amerika, mga sangkay, isa po sa kinikilala na pinakamalakas at mayamang bansa ngayon nag-aagaw hininga. Kasi mga sangkay, ayon nga po sa report, nakaraan lamang sa international news na uubos na daw po ang budget ng US. Kaya nga po, ang sinasabi po dito, ang dami raw pong mga nagtatrabaho sa US ang maaapektuhan nito. Just in case matutuloy po yung shutdown. Yan po ang problema, mga sangkay. Alam nyo, mamaya pag-usapan mo natin. Tapusin lang po natin ang report nito. Gumawa ng pansamantalang solusyon ang US Senate upang maiwasan ang pinangangambahang government shutdown. Ayan na. Para lamang po matapalan na hindi mangyari itong shutdown ng Estados Unidos na makakaapekto sa milyon-milyong empleyado at mga pamilya nito. Bago ang September 30 deadline, inindoso ni Democratic Senate Majority Chuck Schumer at Republican Minority Leader Mitch McConnell ang isang draft na magpapanatiling bukas sa gobyerno hanggang sa November 17. Ano yun? Hanggang November 17. So hanggang dun lang yung government nila magbubukas din, mag-shutdown na? Maaari rin magbigay ng final approval sa short-term bill ang Senado. Ano pa lang to ha? Ito po ay inihahain pa lamang po na sinasabing short-term budget bill.
So wala pa pong approval, wala pa pong decision kung ano nga ba ang magaganap, mga sangkay. Sa mga darating na araw, subalit nahaharap ito sa posibleng pagsalungat ng mga Republicans na mas kontrolado ang Kongreso. Ayan. So sa Republican kasi, ito po sila. Ha? Yan po ang sinasabi ko noon, mga sangkay, na nagkakagulo nga po ang US government dahil nagka-clash po sila. Yung Democrats at itong Republicans, na kung saan ito po ang kumukontrol, lalo-lalo na po itong mga itong grupo, itong partido o party ng Republican, kontrolado po nila ang Kongreso, mga sangkay. At ngayon, itong bansang ito nagkakagulo sa bawat desisyon na ginagawa. At syempre, maliban dyan, mga sangkay, mayroon po silang financial crisis na nagaganap ngayon. Kahit i-research nyo po yan sa Google, sa YouTube, yung mga balita, mga sangkay, yan po pinag-uusapan. Kaya nga po yung BRICS, yung Brazil, Russia, diba? India, China, South Africa, sila po ngayon, mga sangkay, itong BRICS currency ay kinukuha po itong pagkakataon na lalo pong iangat ang kanilang campaign at mapabagsak itong dolyar ng Amerika na siyang ginagamit mga sangkay pagdating po sa global market or trade ng mga businesses. Ngayong nagkakagulo ang Amerika, eto pa, hindi lamang US ang maaapektuhan dyan, kundi kahit po ang buong mundo. Kasi mga sangkay, parang pinapasan po ng US ang karamihan Diba? Kongreso. Samantala, kung magkakaroon ng kasunduan, daang libong mga federal employees ang maaaring matanggal sa trabaho. Naku, patay tayo dyan. At mabawasan ang iba't ibang bahagi ng mga serbisyo ng gobyerno. Oh my goodness. Gayun din, ilang empleyado ang magpapatuloy sa trabaho ng walang bayad. Kaya ba nila yung magtrabaho ng walang bayad? Ang gulo na po ng US ngayon. Sa totoo lang, mga sangkay. Magulo na po ang nangyayari sa Amerika dahil po sa kanilang magulong gobyerno, magulong pamamahala. Pero mga sangkay, isa ito sa nakikita ko kung bakit nagkakaganito ang isang dating matayog, tinitingalang bansa. Pansinin po natin sa US ngayon, rampant po ang paggawa ng kalikuan at labag sa kautusan ng ating Panginoon. Marami po ngayon, mga sangkay, sa Amerika, talagang wala na pong pakialam halos sa salita ng Diyos. Of course, marami pong mga born-again Christians po doon. Maraming mga Kristiyano doon. But, kahit gobyerno nila, sumasang-ayon po sa kalikuang gawain. Dahil sa sobrang kalayaan. At alam naman po natin, mga sangkay, na ang bayang hindi na kumikilala sa Diyos, napapahamak. Sino ang mag-aakala na ganito na po ang mangyayari sa Amerika ngayon? Kaya mapalad po ang Pilipinas na kahit papano, conservative pa po ang ating bansa at kahit papano may kinikilala pa po ang bawat individual na Pilipino na Diyos, kahit ang iba dito ay hindi nakakapagsimba naman talaga. Hindi nakakapagsamba, pero sinasabi nila, ako hindi lang ako nagsisimba, pero may Diyos ako. May mga ganun. Though, mali pong mga sangkay, mali pong mindset, but thanks be to God, mga sangkay, kasi yung bansa natin, malayo pa po sa kinalalagyan ng US. Kaya nga, mga sangkay, hindi kaya ang dahilan kung bakit nangyayari itong sigalot, yung chaos na nagaganap sa US, dahil po sa ang kanilang bansa humihiwalay na sa dating bansa na kumikilala ng gusto sa ating Panginoon. And, well, that's my opinion. Dahil mga sangkay nakapagtataka no? Katulad ng mga militar at iba pang mahalagang serbisyo ng bansa hanggang sa may maipasang batas. Grabe. Magtatrabaho, mga militar, mga kapulisan at marami pa po mga trabahante ng US nang wala pong bayad. Oh my goodness. Jeffrey Cos, UN. So ano po ang inyong opinion regarding po dito, mga sangkay? What do you think, guys? Ano po ang sa tingin nyo na dahilan
kung bakit ito nangyayari sa Amerika. Sunod-sunod kasi. Shutdown ng mga major banks. Problema pagdating sa kanilang pera, yung currency ng dolyar. Yung pagdating po sa peace and order ng US, magulo po. Marami pong, rampant po yung mga nasasawi doon dahil po sa problema nila mga sangkay sa peace and order. At ngayon, posibleng shutdown ng kanilang gobyerno na magdudulot po ng pagkawala ng maraming mga trabaho. Ano lang nangyayari sa US? Just comment down below ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.